Noong ika-25 ng Mayo ay ginanap ang Bulaklakan sa Bulacan. Ito ay ang taunang Santa Cruzan ng pamahalaang panlalawigan. Sinimula ng pagdiriwang ng tradisyong ito sa isang misa sa simbahan ng Baraswain at sinundan ng parada ng mga sagala hanggang Santo Niño Chapel sa Kapitolyo. Ito ay tradisyon na ng lalawigan ng Bulacan na magkaroon talaga ng sagala dahil ang Bulacan ay may malaking paniniwala na ang mahal na birhen ang gabay ng mga tao sa Bulacan sa araw-araw. Sa taong ito ay pinicture natin ang mga beauty queens ng lalawigan, lalo na yung mga bago palang papanalo sa Binibini at saka sa Aliwan. Kaya maswerte din tayo dahil pumayag ang ating Vice Governor na sumagal na maging konsorte kasama ang ating Bukal Permin. Ito ang pinopromote natin ngayon bukod doon sa gusto nating dakilain ng mahal na birhen ay yung volunteerismo kasi maraming tumutulong na mga NGOs, mga companies sa ating lalawigan at talagang yung effort nila gusto nating makita sa pamamagitan ng pagsusulong ng tradisyon ng Bulacan. Matapos ito ay nag-alay ng bulaklak sa mahal na birhen ang 15 pares ng sagala mula sa 5 munisipalidad at organisasyon. Ang Reyna ng Aliwan 2012 second runner-up Bernadette Shu at ang Reyna Elena na si Binibining Pilipinas 2012 second runner-up Annalie Forbes na tinambalan ng ating pangalawang punong lalawigan. Samantala, masaya at makulay namang ipinagdiwang ng mga Baliwagenyos ang kanilang anibersaryo ng pagkakatatag sa pamamagitan ng Buntal Hat Festival noong ika-26 ng Mayo. Nag-umpisa akong maglala nung bata pa ako, kung nanay ko naglalala. Nakikialam ako, mahilig akong makialam. Lai ko nga kurot sa nanay ko, ano lang ito 15 taon pa lang ako noon. Ngayon mag-52 na ako. Sanay na kaming mag-ano nito, tapos nag-training kami ng mga bata para matuto at hindi mahinto ito. Kaya magandang dito, magandang hanap buhay din. Nagkaroon ng parada ng floats ng mga kilalang establishments sa kanilang lugar at pagtatampok ng mga buntal hats. Nagpapakita kaming gilas doon sa nakikita nyo, maraming nakapaligid akong mga maglalala, puro senior citizen na, no? Pero still pa rin nandoon sila. Tapos aside from that, yung mga iba pang produkto ng Baliwag katulad nung Kalahi Pastillas, nung Sitsaro na talaga namang dito nag-original yon, di ba? At saka siyempre nandiyan din yung Butong Pakwan, yung mga cornic, at siyempre ang Fernando's Bakery na kilala sa pandesal na napakasarap. Yung Baliwag Buntal Hats natin ay nakakarating na sa iba't ibang lugar sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa katulad ng Australia. Siyempre nakakarating daw yun ng Texas. At nakakarating na din ng Europe yan, sa Canada. Iba't ibang klase ng bomba, yan ang na-recover kamakailan sa Ipo Dam, Norsagaray, Bulacan, kung saan ito ay pinuntahan ng mga militar upang dooy magsagawa ng operasyon ukol sa bombang nakuha di umano ng mga kababayan nating dumagat na nakatira malapit sa nasabing dam. Tayo na 22 na vintage bomb na na-recover. Yung tatlo dito, yung sa high explosives na 76mm, 18 na fragmentation grenade, yung Japanese type, tsaka isang 81mm mortar. Bali, kung sa delikado siya, delikado lang naman siya kapag sumabog siya yung mga sharp nails. Yun lang yung delikado siya. Tapos sensitive siya sa heat, sa friction, tsaka sa shock. Talagang ito talagang sa hapon dahil na ito pinagkutaan talaga ng hapon talaga itong lugar na to Ngayon, tungkol naman dito sa mga siguradong marami pa na andito nakakalat sa loob ng watershed sa Ipo. Hindi naman kasi sa tagal naman ng panahon na naninirahan kami rito, wala pa naman na aksidente tungkol sa ganyan. Sa ngayon, yung advice ng EOD namin, i-safe keep lang muna. Tapos schedule lang natin siguro yung detonation niya sa safe place kung kailan siya. Depende sa kanila, pero mas gusto rin namin na dito napasabugin sa sa malapit dito sa area or yung
sa may mga quarry sites na bakante. Samantala, ika-28 ng Mayo, ipinagdiwang ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang National Flag Day bilang pagbibigay pugay at pag-alala sa ating pambansang watawan. Ito ang sagisag ng ating mga mithiin at pangarapin bilang isang lahi. Ito ang simbolo ng ating mga adhikain sa buhay at pangitain ng kinabukasan bilang isang sambayanan. Ito ang kasaysayan ng ating kahapong ipininta sa dugo at isinulat sa luha ng painot-inot sa loob ng daang-daang taon. Sa ilalim nito'y maraming buhay ang iniyalay at nakimlay. Sa silong nito'y maraming kaisipan ang umusbong, namukadkat, nagsabog ng bango at nalagas. Naging panauhing pandangal si kagalang-galang Joel Villanueva, kalihim ng TESDA. Ngayon po'y narito sapagkat ito po ay isang paraan upang ang bawat isa sa atin ay patuloy na mag-alap ang pagmamahal sa ating minamahal na inang bayan. Ito rin po ay pagkakataon para lalo pong tumimo sa ating mga puso ang inspirasyon na mahalin at ibigay ang ating buhay, ang ating pagsisilbi sa ating minamahal na bayan. Ito rin po ay pagkakataon upang muling himukin ang ating mga kabataan na maglingkod sa ating bayan at mahalin ang ating inang bayan. Napakahalaga na kagaya ng sinabi natin kanina, the more that it inspires us to work harder and love this country even more. Alam nyo, napaka-importante na ang ating mga kababayan, lalong-lalo ng ating mga kabataan, ay hindi makakalimot doon sa aral ng ating kasaysayan. Sa ating mga estudyante, no, ang watawat natin sumasagisag yan doon sa tunay na pagmamahal natin sa ating bayan. Katulad ng lalawigan ng Bulacan, tayo napapaligiran ng mga kabundukan sa Sierra Madre. Alam naman ninyo yung ating lamok, yung pagkaaraw, kaya tayo'y nakafocus sa ating mga silid paaralan. Pagdating naman ng gabi, ito namang mga sa malaria, particular dito sa area ng North Sagaray, Doña Remedios, bahagi ng San Miguel, yung bahagi ng San Jose del Monte, yung bahagi ng Angat at saka San Rafael. So lahat na ito ay nakapokus din tayo. Nagkaroon ng turnover ceremony ng mga bed nets kontra malaria ang Pilipinas Shell Foundation Incorporated at ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa tanggapan ni Governor Willie Alvarado noong unang araw ng Hunyo. Sadya namin rito ngayon ay yung tinatawag natin Biyaheng Kulambo. Ang Biyaheng Kulambo ay isang national advocacy campaign ng Department of Health, Kagawaran ng Kalusugan, upgrading to signify the upgrading from malaria control to malaria elimination. Bilang tanda ng pakikiisa ay nilagyan ng gobernador ng sagisag ng lalawigan ang Biyaheng Kulambo at pumirma sa manifesto ng pagsuporta. Susunod, ang unang republikang isinilang sa lalawigan ng Bulacan, ang Republika ng Real de Cacarong de Sili. Matapos ang sigaw ng balintawak, 3,000 katipunero mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan sa pamamagitan ni General Eusebio Roque ang nagtala ng mahalagang papel sa pakikibaka para sa kalayaan. Silipin natin ang unang republikang isinilang sa ating lalawigan. Maituturing na pinakabatang bayan ng Bulacan ang Pandi. Sa panahon ng Kastila, ito ay parte lamang ng malawak na bayan ng Santa Maria. Hanggang ito ay nagsarili noong April 17, 1946. Napapaloob sa bayan ng Pandi ang Kakarong de Sili na siyang nahahati sa mga barangay. Ang Kakarong Matanda, Kakarong Bata, Siling Matanda, Siling Bata at ang Real de Cacarong. Sa paniniwala ng mga taga rito, ang pangalan nito ay may iba't ibang pinagmulan.
sa research ko, yun daw kakarong ay meron sapa kasi dyan, kung makita nyo, unang-unang sapa dyan na makikita nyo. Nung araw daw ay magulo yan, yung bang kumakarungkong. Di man meron daw isang Kastila natutungo sa campus sa Pirikwartilan na kabayo. Nagtungo dyan, nagdaan. Nadaanan naman daw yung mga matanda sa sapa na naghuhuli ng isda. Palibas sa Kastila, hindi naman nalang Tagalog ang tinatanong daw kung anong baryo ito. Kung doon nakaanong kamay, akala ng mga matanda, tinatanong ko uni ko baka kung umuhugang. Sabi raw, karumpong po, karungkong. Ngayon, yung Kastila, hindi karungkungan ako, kundi karong-karong. Sa lumaon, naging silbi na talagang kakarong. Panahon ng Philippine Revolution, ang bayan ng Pandi ay nagluwal ng mahalagang parte ng kasaysayan sa ating lalawigan. Naitala dito sa Kakarong de Sili ang unang republika sa lalawigan ng Bulacan, ang Republika ng Kakarong, na siyang unang revolusyonaryong gobyerno na nabuo sa bansa. Kanya nagkaroon ng republika, yung Kakarong, yun nga doon una silang nagpulong-pulong Ang pagpupulong ay naganap sa tahanan ni Alfonso Castro na siyang Ingat Yaman. Dito, napagkaisahan nilang magtayo ng real o kuta na palagi ang tirahan ng mga kasapi ng revolusyonaryo na siyang tinatawag natin ngayong Real de Kakarong. Ang Republika ng Kakarong ay pinamunuan ni Canuto Villanueva bilang Supremo at ni Eusebio Roque na mas kilala na Maestrong Eusebio bilang General ng Hukbo. Meron silang panuntunan na ginawa na kapag ka ikay nagkasala, ikaw ay parurusahan. At ang parusa sa iyo ay ikaw ay sasampaling kampilan kung tawagin. Sila'y sinasampal. At ayon doon sa aking research, isa sa yung naging pinuno doon ay yung aking lolo na Alejo Puentes. Inang bayan, inang Pilipinas, ipaglalaban kita. Ipagtatanggol kita hanggang sa kahuli-hulihang patak ng aking dugo, laban sa mapaniil na dayuhan. Ito ang sama-samang sigaw ng mga insurektos ng Real. Ang insurektos ay ang tawag sa mga Pilipinong lumaban sa mga Kastila. Noon ay nagsisimula na ang himagsikan. Nabunyag na yung ng mga katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Bumuo ng mga katipunero dito sa Real. At ito'y binubuo ng Balagtas, Bukawe, Norsagaray, Plaridel, Angat, at dito sa Pandi. Yan ang nagsama-sama. Marami sa kanila ang naapi at pinagmalupitan ng mga dayuhan. Ang ilan ay kinamkamang lupa na pinagtayuan ng pritil o tubigan. Dahil dito, sumilakbo ang kanilang damdamin at nagkaisang lumaban. Kanya noong sila'y nagsama-sama, kuha naman sila ng mga Pilipinong willing na sumama. At napili nila yung lugar ng Real sapagkat sa lugar dito, ito lang ang napakataas na taluktok na mataas na kung darating ang mga Kastila, madali nilang makita.